Good morning! Welcome to my mini vlog again. At eto na nga mga mamshibels, meron na naman tayong panibagong eco-content dahil may nangyari na naman. Kaninang umaga nga na maghuhugas ng kamay yung aking anak na si Kurtnell ay bigla niya na lang naputol itong aming faucet. Kaya galit na galit talaga yung kanyang kapatid. Katatapos ko pa lang ang maligo mga mamshibels at eto na yung bumungad sa akin. Nagsusumbong itong aking panganay kasi nga daw hindi daw nag-iingat at hindi nagdadahan-dahan itong si Kurtnell kaya ayan tuloy na bali or naputol yung aming faucet. May katagalan na rin kasi yung aming faucet mga mamshibels kaya siguro ay bumigay na din. Kaya ayan, for the go na din kami ni Daddy Arnel kasi hindi pwedeng walang faucet tayo sa lababo kasi paano na tayo maghuhugas mga mamshibels. Na rin nga kami pumunta sa bagong mall mga mamshibels kasi napansin namin na mas madami ang pagpipilian ng mga faucet dito. Kung kailan eksakto naman yung aming budget ay saka pa nangyayari ang mga ganito. Pero wala na rin tayong magagawa dahil wala naman ang may gusto. Naghanap lang nga nang mapaparkan si Daddy Arnel at maya-maya lang ay tinawag niya ako kasi daw ay naka-helmet pa ako. Plano ko naman kasi iiwan ito doon sa baggage counter pero sabi niya dito na lang daw sa motor. Kaya bumalik na lang kami ng aking anak. At kasama na naman nga namin ang aming bunso na si Marknell. Pag talaga kami ay aalis talagang malakas ang pang-amoy nitong aming bunso. Hindi kasi pwedeng hindi siya kasama. Dumiretso na nga kami sa second floor kasi ando naman talaga yung aming hinahanap. At yung faucet lang naman talaga ang pinunta namin dito. At fast forward na nga mga mamshibels, andito na kami sa place kung saan nakadisplay yung iba't ibang klaseng mga faucet. At syempre mga mamshi, depende sa klase ang presyo ng ating mga faucet dito. At tama nga ang sinabi ko kanina, madami ka namang pagpipilian. Gusto mo sa mura or mas gusto mo sa medyo mahal? Medyo natagalan rin nga kami sa pagpili ni Daddy Arnel dahil hindi lang yung presyong iniisip namin. Pati na rin yung klase ng faucet ng aming kailangan. Alam ang klase kasi nandito mga mamshibels. Yung isa ay nakatusok sa wall at yung isa naman ay sa lababo mismo. Pero yung sa amin ay dapat nakatusok mismo sa lababo. Kaya pinag-iisipan talaga ni Daddy Arnel kung alin niya ang tamang bilhin. Nang makita niya nga yung presyo mga mamshibels ay nagdalawang isip na naman itong si Daddy Arnel. Kasi sabi niya ay pwede niya pa rin naman daw ayusin yung aming luma. Sabi ko nga ay wag na siyang mag-alinlangan kasi paano na lang pag nasira at wala siya, paniguradong kami naman ang mahihirapan. Umayo na rin lang nga sa akin si Daddy Arnel. At eto na nga yung napili namin mga mamshibels. Medyo mahal na rin niya yung kinuha namin kasi panigurado ay matatagalan na naman ang pagpapalit namin dito. Nasanay na kasi kami mga mamshibels na palagi lang yung mura ang binibili namin kasi ang rason namin ay pansamantala lang naman. Pero hanggang sa masira na nga iyon mga mamshibels ay hindi na namin napalitan. Sa palagay ko nga mas malalo pa kaming napapamahal mga mamshibels kung sakaling itong mga mura ang binibili namin. Kasi hindi naman talaga sila tumatagal. Unlike pag medyo mahal yung binili namin talaga namang pang matagalan. Pati na rin yung labor mga mamshibels ay natipid na rin namin. Kahit nga si Daddy Arnel lang ang gumagawa ng mga sira ng aming bahay, ay may kamahalan rin sumingil. Char. Sobra na naman niya ang daldal ko mga mamshibels. So ayan na nga nakapagbayad na rin si Daddy Arnel. Hinabol pa nga ako ng cashier mga mamshibels kasi nga binawi niya yung sinabi niya tungkol sa warranty. Kasi sabi niya within 2 days kung sakaling may sira ay pwede naming palitan. Pero hindi pala yun mga mamshibels. Dapat daw nagpa-assist kami para na itry. Pero wala naman kasing sales assistant doon kaya nagkusa na lang kami ni Daddy Arnel. Pero okay lang naman daw sabi ni Daddy Arnel kasi kayang-kaya niya daw yung gawa ng paraan. Inuwanan ko na nga itong batang kasama ko kasi nga pababa yung escalator pero pataas yung kanyang lakad. At ayan na nga mga mamshibels, nagmamadali na kaming umuwi kasi itong si Daddy Arnel ay mag-aayos pa ng aming bagong faucet. Medyo gabi na rin kasi mga mamshibels, panigurado kong hindi pa rin nakakapaghugas at nakakapagsaing yung aking anak. Malapit na rin nga kami sa aming bahay kaya lang na madaanan namin itong isawan mga mamshibels ay dumaan na rin kami kasi nga gutom na rin daw si Daddy Arnel. Kumuha lang naman kami ng tig-iisa mga mamshibels. Kasi nga medyo late na at hindi pa rin kami nakakapagsaing panigurado ko kaya sabi ni Daddy Arnel ay kumain na daw muna kami. Naupo pa nga siya mga mamshibels, akala mo naman ang daming binili. Habang ang pinapainit pa namin yung aming bibilhin mga mamshibels ay sinabihan ako ni Daddy Arnel na maglakad na lang daw kami. Wala namang problema kasi nga mga mamshibels ay malapit na lang naman ito sa aming bahay. At pagkatapos ng mainit nito ay kinain na rin namin ni Marknell kasi sabi ko wag na nating ipakita doon sa dalawa niya pang kapatid kasi wala nga kaming ibang nabili. At hanggang dito na lang muli, maraming salamat sa panunood. Yan lang.